Welcome to Donmar TV News Channel. In other words, si Carlos Zarate ay high-ranking party member ng CPP, NPA, NDF. Malinaw po yan. Malinaw yan. Si Kulyamat din. Malinaw. Ay high-ranking din. Si Franz Castro. Ganon din. Si Gaite. Ganon din. Si Elago. Lahat po sila. Brosas. Lahat sila. Hindi sila abot dyan sa Kongreso kung hindi sila high-ranking party members. Tama po yun. Ng CPP, NPA, NDF. So kunyari si Brosas, alam niya yung mga problema sa loob, yung sexual opportunism, alam niya yung may mga ganong pagkakataon na nangyayari. Definitely, kasi pinag-uusapan din yan sa loob. May ginawa ba siya? Yun yung problema. Kasi nga, nandiyan sila sa Kongreso, hindi para tirahin ng CPP eh. Andiyan sila sa Kongreso para tirahin mismo yung gobyerno. Pakiulit, andyan sila sa gobyerno para, sa loob ng Kongreso? Para tirahin mismo yung gobyerno, hindi para tirahin yung CPP. Okay. So ang layunin ng CPP-NPA ay sirain ang gobyerno. Tama po yun. So ka-Efren, bilang dating kasapi nila sa CPP, NPA, NDF na mataas din ang pwesto, ang sinasabi mo, nandyan sila, ang layunin ay ganun pa din, buwagin ang ating gobyerno. Tama po yun. Para sirain ang ating demokrasya. Tama yun. Yung mga kongresista na yan. Tama po. Okay. So maliwanag. Ganun din yon, Marge. Marge. Ganun din yung... Opo. Actually po, sa loob, nung NPA ako, share ko lang din, nagagamit po yung resources ng government para magpalakas sila ng hanay nila. Halimbawa po, may mga barangay po na kinikilusan kaming mga NPA na idinedeklara naming consolidated na barangay, nagbubuo kami ng mga underground mass organizations. Ngayon, iko-connecta po namin sila, iko-coordinate namin sa legal, sa Makabayan Block. May mga barangay po kaming ang nagbigay ng kiskisan ay bayan muna. Tapos, ikiniklaim po yun ng NPA na, tingnan nyo, kung hindi dahil sa organisasyon natin, revolusyonaryong organisasyon natin, hindi tayo mapapansin ng gobyerno. Sa pamamagitan ng ating mga progresibong party list na nasa loob ng gobyerno na silang kumagalaw doon para ibigay sa revolusyonaryong kilusan yung mga resources ng government. Tapos ikiklaim po yan ng CPP, NPA, NDF. Tanong ako, may sinabi kasi si Franz Castro na yung mga batas na ginawa nila, kasama doon yung pagtaas ng sweldo ng teacher, pag free education, yung mga uniforms, ganun. So ang claim niya, meron silang nagawang mabuti para sa bayan. Madami daw. Okay. Actually, yung CPP ay napakagaling doon sa usapin ng deception. Yung mga legitimate issues ng mamayang Pilipino, pinanghahawakan nila para sabihin sila ay para sa bayan. Pero yung totoo, ginagamit nila yon para i-advance yung sariling interest nila. Ano yon? Malinaw yung tungkulin ng mga party list representative kung bakit nasa Kongreso sila. Una, para nga i-infiltrate yung gobyerno, magkaroon ng organizing dun sa loob at palawakin yung alyansa nila. Una yon. Pangalawa, may pera sa gobyerno. So nagkakaroon ngayon ng tinatawag na resourcing of funds sa loob ng gobyerno at pagkatapos gagamitin yung pera pabor sa revolusyon. Iba't ibang gawain ng revolusyon. Malegal man yan o doon sa underground. Ginagamit yung pera ng taong bayan, ginagamit yung pera ng gobyerno para i-advance yung interest ng CPP, NPA, NDF. Pangatlo, para i-propagate yung 12-point program ng National Democratic Front at saka yung program for People's Democratic Revolution using yung privilege of parliamentary immunity kasi pag nandiyan sila sa Kongreso, hindi sila pwedeng kasuhan eh. So ayun, libre silang magsalita kahit ano yung gusto nilang bibitiwang statement sa loob ng Kongreso. So yun. Pang-apat, nagkakaroon ngayon ng intelligence at data gathering doon sa loob. Kasi nga, napakaraming mahalagang information sa loob ng Kongreso
na nakukuha sila. At lahat ng mga impormasyon ay isinusumiti nila sa partido para dun sa strategic na mga gawain ng partido. Kaya nga well-informed ang partido sa kalakaran ng gobyerno kasi nandyan sila. Yung mga congressman na yan na nasa loob ng kongreso, sila yung mata, sila yung tainga, at sila yung bibig ng Communist Party of the Philippines sa loob ng gobyerno. Kaya nandun yung deception. Ginagamit nila, ulitin ko, yung issue ng mga manggagawa sa usapin ng sahuran, issue ng mga teachers, at iba't ibang issue pa ng iba't ibang sektor ng lipunan, ginagamit nila yon para lokohin at linlangin yung sambayan ng Pilipino. Yun yung trabaho ng mga kongresista na yan dyan sa Kongreso. Bakit hindi nila, may challenge kasi ako sa kanila dahil hinihingi nila na mag-resign ako. Na okay naman kung mag-resign ako, pero kondenahin nila, apat yon. Pero bakit hindi nila kinokondena ang CPP, NPA, ba't hindi nila gawin yon? Parang ba't di sila, kung sinungaling sila, di ba? Di sinungaling na lang sila, kunyari na lang na kinokondena nila para mag-resign ako. Ba't hindi nila gawin yon? Paano nila kondenahin yung sarili nila? Sinungaling naman sila, di ba? Ayun nga Sa loob kasi ng CPP, malinaw yung nila tungkulin nila habang nandyan sila. Tapos yung mga pinagsasabi nila, actually application lang actually yan ng tinatawag namin sa loob noon na revolutionary dual tactics. Sila mismo tinuruan Revolutionary dual tactics. Revolutionary dual tactics. Actually, tinuruan sila ano yung sasabihin in public na para matanggap ng masang Pilipino. Pero iba naman talaga yung totoong ginagawa. May pailalim na ginagawa sila dyan sa loob ng Kongreso. Kaya hindi natin maaring asahan sa kanila na openly na i-condemn nila yung ginagawa ng CPP, NPA, NDF kasi sila mismo ay kabahagi doon. Kasi mga nanay, tatay sila, di ba? Na kaya nilang gawin yon sa anak ng ibang tao na mamamatay, ire-recruit, pahihirapan. Kasi may kinuwento si Kashane sa akin na ang hirap ng buhay talaga, umaakit sila na may sako-sako. Paano nila nagagawa yon? Na in other words, anong ko, alam nila na may mga kabataan natin na namamatay. Alam nila na masisira ang kinabukasan. Alam nila yon. Ito mga Makabayan Black, alam ba nila yon? Fully conscious? Opo. Tinatago sa kanila? Hindi po. Kasi pag nag-uusap po ang CPP, talagang bukas po yun na sinasabi, ito ang mai-recruit natin, kabataan, ito ang mga popropagandahan natin, i-organisa natin. Totoo po yung nangyayari na sinasabi ni Kashane sa loob na mahirap ang buhay, ang kinakain ng NPA talaga po. Kanin, asin, tapos mantika lang ang ulam. Maglalakad ka ng halos buong magdamag, maghapon, na ang bibigat ng dala. Totoo po yung mga sinasabi ng mga aktivista na wala silang sweldo kapag nagkakampanya sila ng mga taga-Makabayan Black. Totoo po yung mga sinasabi ng NPA unit na rut yung mga damit nila, sira-sira, pati mga bota, butas-butas. Kasi po yung isang mandirigma po at hindi mga kasapi ng partido kadalasan, hindi nila nakikita kung ano yung mga nangyayari sa taas. Nung nasa unit na po ako ng NPA, umakyat na po ako hanggang antas probinsya po ng komite, nakita ko po yung mga pangyayaring yun at yun yung dahilan bakit ako bumaba. Kasi biruin nyo po, ang isang papasok na mga ngampanyang politiko sa bawat areang kinikilusan ng NPA, magbibigay po yan ng hindi bababa sa 100,000 kada isang tao. Kaya, tapos yung Makabayan Black po, bakit nasasabi natin na talagang under yan ng CPP, NPA, NDF? Yan po, pag sa red area po, command vote po yan. Ibig sabihin, pag Makabayan Black, sina Nery Colmenares, dati pa sina Teddy Casino, lahat po yan ng organized ng CPP, NPA, talaga pong ang iboboto ay yung Makabayan Black. Tapos, hahati-hatiin po sa barangay na ganito, Anak Pawis sa barangay na ganito, Bayan Muna sa barangay na ganito, Kabataan, etc. Yun po yung ginagawa. Ngayon, bakit sinasabi nga na ito po yung itsura talaga ng bakit ginagawa nila ito? Kasi po, dahil po sa kapangyarihan yan at dahil sa pera. Maraming pumapasok na pera sa loob ng unit ng NPA at ng
CPP, pero walang napupunta sa mga mandirigma nila at walang napupunta sa mga aktivista nila na silang humaharap sa mga rally, nakikipagpukpukan, mga NPA na nakikipagbarilan, namamatay. Kaya yun po yung dahilan bakit sinasabi ng mga kasama namin na deception po lahat yan. Titirahin nila yung sikmura ng mamamayan dahil doon na-urge yung mamamayan na magalit sa gobyerno dahil nagugutom sila. Pero pagdating doon sa pagpapatupad na ng gawain, pag ginawa na ng mamamayan na ay magre-revolusyon ako, mag-NPA ako, mas lalong humihirap yung kalagayan, ano nakukuha nila doon? Kasi sa loob, hindi naman papakinggan o hindi maiboboto, may inonomina sina Nery Colmenares at iba pang taga Makabayan Block. Hindi sila may inonomina kung walang kumikilos na NPA na nag-organize at kumukuha ng boto. Kaya, yun po yung nangyayari. Bakit sinasabing deception yung nangyayari? Pera at kapangyarihan po, yun napupunta sa CPP. Kapag marami silang nare-recruit na mga aktivista, marami silang napapasang pang NPA. Kasi totoo naman hindi papakinggan ng gobyerno yan kung walang malakas na armado yan. Hindi yan makakakuha ng mga boto kung walang malakas na armado yan. Kaya yung mga sumampa sa Anak Bayan, sumampa sa Kabataan Party List, galing sa mga CAGP, NUSP at iba pang mga organisasyon, Anak Pawis, sila yung mga nagiging mandirigma. Sila yung kumukuha at nag-organize ng mamamayan, kumukuha ng boto sa mamamayan para maupo yung mga taga Makabayan Block. Nung panahon ko po, hindi ako na-organize bilang Kabataan Party List, pero nung naging kasapi na ako ng partido, ako mismo nag-organize, nagkakampanya kay Teddy Casino, kay Nery Colmenares, nagkakampanya ng iba't iba po ang kinakampanya ko noon, Kabataan Party List, Bayan Muna, iba't iba, Gabriela, Katribu, etc. Pero pag nangangampanya ka para sa kanila, hindi mo sinasabi na CPP, Hindi NPA, NDF sila. Hindi Tama. po, kasi matatakot ang mamamayan pag ganun po ang sinabi. Yeah. So, ibig sabihin, nandyan sila sa Kongreso dahil sa pagbabalat kayo. Tama. Opo. Maliwanag. Okay. Alright. Ang CPP doon sa usapin ng eleksyon ay talagang pinagplanuhan yan Hindi yan parang biglang sumibol na lang, Kung maalala natin, yung party list law natin, na-create yan before 1998. At saka yung first implementation yan ay taong 1998. Hindi sumali yung partido doon. Mayroong mga iilang sektor na nakapag-organize ng sarili ng party list. Yun yung sumali. Pero after nung election, nagkaroon ngayon ng assessment yung partido doon sa usapin ng eleksyon. At ang sarili niya mismo tinanong niya, bakit hindi tayo sumali? Na isang napakainam na sitwasyon na mayroong party list system sa Pilipinas, pero hindi na-grab na opportunity yun noong 1998. Kaya noong 1999, gumawa talaga ng memorandum yung CPP regarding sa usapin ng party list. Kaya noong 2000, naghanda na. So mayroon ng mandato, lahat ng organo ng Communist Party of the Philippines sa buong Pilipinas, mula Komite Sentral hanggang sa pinakamababa, na dapat ayusin yung campaign ng Bayan Muna. Kasi yan yung party list na unang na-organize. Sometimes in 2000, 1999, 2000, At tapos, una siyang sumalang noong 2001. So naipanalo, mayroong 3 representative nung mga panahon na yon na ipanalo. Pagkatapos noong 2004, base sa assessment noong 2001, sabi ng partido, kailangan magdagdag tayo ng additional party list. Kasi napakaganda ng resulta ng eleksyon. Tinanggap tayo ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra yung botong nakuha natin. Kaya noong 2004, inorganize yung Anak Pawis at idinagdag yung Gabriela. Ayun, nanalo na naman. So, dumami sila. Hanggang dumami na ng dumami. Every election, halos may madagdag na party list. Noong 2007, mayroong naidagdag na ulit. 2010, 2013, hanggang umabot ngayon sa Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, may Migrante, may Kabataan, Piston, may Kalikasan, may Katribo na mga party lists. At mayroon pang isa yung Akap Bata, at saka later on, itong ACT, pumasok.
inaayos nung na maalala ko pa, nung 2013-2016 election, pinag-uusapan din kung yung KMU ay ita-transform ba into party list organization para magkaroon naman ng representative daw yung hanay ng mga manggagawa mismo doon sa loob ng Kongreso. Kasi yung anak pawis ay combination pa yun ng mga manggagawa ng mga magsasaka at saka urban poor. Kaya kailangang magkaroon daw ng sariling party list yung manggagawa, yung sektor na manggagawa sa pamamagitan ng KMU. Pero hindi natuloy yung transformation ng KMU bilang party list. Ito ngayon, itong sinasabi ko, ito yung patunay na yung mga party list sa ilalim ng Makabayan Bloc ay totoong creation ng partido yan. At yung mga representative dyan, gaya ng sinabi ko nga kanina, hindi sila maaring nandyan kung hindi sila itinalaga ng partido. Sa loob ng kilusan kasi may tinatawag kami, disposition yung tawag sa loob. Dinispose ka dyan, itinalaga ka dyan. Hindi yan dumaan sa normal na proseso sa pagpili ng nominee, gaya ng ginagawa ng ibang party list organizations, na magkakaroon ng assembly, magkakaroon ng botohan, magkakaroon ng formal na proseso para piliin kung sino yung nominee. Sa loob hindi. Yung partido mismo, yung pumipili sa pamamagitan ng mga pagpupulong ng mga komiting rehiyon sa iba't ibang region sa buong Pilipinas at pagkatapos sa pamamagitan din ng kanilang tinatawag na mga regional urban committee o kaya regional white area committee kasi yun yung magre-recommend doon sa region, i-approve ng region, din later on, i-recommend din ng region sa mataas na antas ng organisasyon ng partido.